Inakala ko dati na matapos ang maraming beses na paglalakbay sa Vietnam, hindi na gaanong magkaiba ang Pilipinas. Ngunit sa gabing iyon, habang nakatayo ako sa harap ng isang maliit na convenience store sa isang eskinita sa Metro Manila, halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang malambot na puting neon lights ay sumisikat sa malinis na baldosa na sumasalamin pa sa aking anino. Ang matamis na amoy ng bagong lutong pandesal ay humalo sa amoy ng citrus floor wax na ginagamit ng empleyado na naglilinis sa counter. Ninginitian ako ng young employee na babae ng isang ngiti na hindi pangkaraniwan sa mga turista at sinabi ang isang pangungusap na nagpahinto sa aking paghinga ng kalahating segundo. May kailangan po ba kayong tulong sa paghahanap ng anuman o gusto niyo po ba akong magrekomenda ng mga produkto na angkop sa isang bagong dating tulad nyo? Ako si Marco, isang 46 anyos na freelance photographer mula Milan. Nakapunta na ako sa Vietnam ng 5 beses. Ang huli ay 3 buwan na ang nakalipas. Naglakbay ako mula Hanoi, pababa sa Da Nang at pagkatapos ay sa Saigon. Akala ko kilala ko na ang Southeast Asia ng sapat. Mga kalsadang puno ng motorsiklo, lubak-lubak na daan, masasarap na roadside eateries, ngunit mabagal na serbisyo kung minsan ay naghihintay ng 15 minuto para lang sa suka, kaya bumili ako ng flight ticket papuntang Metro Manila sa pag-aakalang ikumpara lang ito para makita kung gaano ito kakaiba sa aking nakita. Sa gabing iyon, lumapag ako sa NAIA Ninoy Aquino International Airport pagkalipas ng 10 p.m. Ang hangin ay mainit at mahalumigmig, ngunit hindi kasing bigat ng inaasahan ko. Nag-book ako ng taxi sa pamamagitan ng isang app. Malinaw ang presyo, walang pagtawad ang driver. Malinis ang loob ng sasakyan, may libreng tubig at malamig na tuwalya. Sa isip ko, marahil ay dahil sa malaking paliparan. Ngunit habang bumibiyahe ang sasakyan patungo sa bayan, nagsimulang kumunot ang noo ko. Maliwanag ang mga ilaw sa kalye sa bawat sulok. Walang madilim na lugar. Makinis ang bangketa, walang mga butas na kailangan kong ingatan tulad ng sa ilang lugar sa Vietnam na napuntahan ko. Hindi na kailangan pang umiwas ang mga naglalakad sa mga motorsiklo dahil may malinaw na daanan at may mga karatula pa na may direksyon sa English at Filipino na madaling basahin. Tumingin ako sa labas ng bintana, pakiramdam ko ay may isang bagay na sobrang maayos. Nagstay ako sa isang maliit na hotel sa Makati. Hindi ito mahal, ngunit malinis ang kwarto. Walang bahid o dumi ang puting-puting kumot. Ibinato ko ang aking bag at lumabas upang kumain. Ang eskinita na nilakaran ko ay may convenience store na bukas 20 oras. Pumasok ako at agad akong nilamon ng matamis na amoy ng tinapay. At doon ko siya nakita ang tindera, nasa early 20s. Malinaw kong natatandaan ang kanyang mapusyaw na berdeng uniform at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maayos na ponytail. Lumingon siya sa akin at ngumiti bago sabihin ang pangungusap na iyon sa isang malambing ngunit malinaw na boses. May kailangan po ba kayong tulong sa paghahanap ng anuman? O gusto niyo po ba akong magrekomenda ng mga produkto na angkop sa isang bagong dating tulad nyo? Natigilan ako. Wala pa akong nakitang sino man sa isang convenience store sa Vietnam na nagsalita ng ganyan. Wala pa akong nakitang sinuman na nakapansin na bagong dating lang ako, mula lang sa mga kulubot sa aking damit mula sa upuan ng eroplano. Gulo ang sagot ko. Gusto ko sana ng malamig na tubig at tinapay po, kahit ano po. Hindi na siya nagsalita pa. Direktang naglakad siya sa estante ng malamig na inumin, kinuha ang isang bote ng mineral water na may patak-patak pa ng tubig dahil bagong kuha lang sa refrigerator at iniabot sa akin habang ngumingiti ulit. Sakto po ang lamig nito. Tungkol naman po sa tinapay, bago po kaming naghurno, 30 minuto lang po ang nakalipas. Ang tinapay po na may palaman na karne at may bahagyang anghang. Baka po magustuhan nyo, Italiano po kayo, di po ba? Ngumiti ako bilang tugon, ngunit sa loob-loob ko ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Paano niya nalaman na Italiano ako? Wala akong sinabi maliban sa po. Nagbayad ako gamit ang credit card, mabilis ang paggana ng card reader, walang problema sa signal. Iniabot niya sa akin ang resibo habang sinasabi, "Kung hindi pa po kayo sanay sa pagkain ng Pilipino, subukan po muna ang magagaan ngayong gabi. Kung kailangan niyo po ng magandang coffee shop bukas ng umaga, makakapagrekomenda po ako.
Lumabas ako ng tindahan na parang manhid ang isang binti ko. Ang amoy ng tinapay ay nananatili sa aking ilong. Kinagat ko ang una kong kagat. Masarap talaga ang lasa. Hindi yung masarap na kailangan mong pilitin ang sarili mong gustuhin, kundi yung masarap na nagpahinto sa akin upang kumain doon mismo. Sa gabing iyon, bumalik ako sa aking kwarto, ngunit hindi ako makatulog. Binuksan ko ang aking telepono upang tingnan ang mga lumang larawan na kinunan ko sa Vietnam at inihambing sa aking bagong nakita. Ang larawan ng isang convenience store sa Hanoi ay sumulpot basa ang sahig, malakas ang amoy ng floor cleaner hanggang sa kumirot ang ilong ko. Nakatayo ang mga empleyado, naglalaro sa kanilang telepono, walang bumabati. Akala ko noon, iyon ang realidad ng Asia. Ngunit dito, hindi ganoon. Kinabukasan ng umaga, nagpasya akong maglakad-lakad ng walang plano. Gusto kong makita kung ang aking nakita kagabi ay swerte lang. Nang umagang iyon, lumabas ako ng hotel ng 7:30 AM. Hindi pa ganoon kainit ang panahon. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga dahon ng puno ng akasya sa tabi ng kalsada na nagbibigay ng malambot na ginintuang sinag. Hawak ko ang aking tasa ng kape na binili ko sa coffee shop sa ibaba ng hotel. Hawak ko pa rin ang resibo, 75 piso ang presyo, ngunit ang mainit na kape ay mayaman ang amoy, hindi masyadong mapait, at may perpektong layer ng pinong milk foam sa ibabaw. Naglakad ako pababa sa kalapit na istasyon ng MRT. Narinig ko na mayroon daw tren sa Metro Manila, ngunit sa isip ko, baka katulad lang ito ng tren sa Vietnam, marahil masikip, may amoy ng pawis. Ngunit nang umakyat ako sa escalator, nagsimulang magbago ang lahat. Malinis ang sahig ng escalator, walang mga piraso ng papel, walang alikabok. Nakita ko ang isang cleaner na nakasuot ng orange na vest na masusing nagpupunas ng handrail gamit ang microfiber cloth. Bawat 15 minuto, may ibang taong dadaan upang mag-inspeksyon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong gawain sa isang istasyon ng tren sa Vietnam. Bumili ako ng ticket sa automated machine, mabilis ang pagtugon ng touchscreen, malinaw ang English. Ang presyo ay batay sa distansya, walang nagbebenta ng iba't ibang uri ng ticket. Sumakay ako sa tren ng 8 AM. Hindi ito kasing sikip ng inaasahan ko. Mayroon pang mga bakanteng upuan na pagpipilian. Umupo ako sa gitna ng malambot na upuan na walang bahid. Ang nagpahinto sa akin ay ang katahimikan, walang nagsasalita ng malakas, walang biglaang pagtunog ng telepono. Ang taong nakaupo sa tabi ko ay isang lalaking nagtatrabaho. Nakaayos ang kanyang polo shirt at masusing nagbabasa ng isang maliit na nakatiklop na pahayagan. Walang nagtutulakan, walang nakakatapak sa paa ng iba. Nirerespeto ng lahat ang personal na espasyo. Walang kailangan ng mga babala. Ang tren ay dumaan sa business district. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang matatayog na gusali na sumasalamin sa sikat ng araw. Sa ilalim ng riles ay may bangketa na may mga puno na nakatanim. Sariwa ang berdeng dahon, walang kalat tulad ng sa ilang eskinita sa Vietnam na nalakbay ko. Bumaba ako sa istasyon ng Greenbelt. Doon, may isang shopping mall na direktang konektado sa istasyon. Pumasok ako upang maghanap ng almusal. Sa loob, may mahinang amoy ng air freshener. Maliwanag ang ilaw, ngunit hindi nakakasilaw. Bawat empleyado na nakatayo sa harap ng mga breakfast restaurant ay ngumiti at bumati ng, "Magandang umaga po," kahit na maaga pa at hindi pa ganoon karami ang customer. Umorder ako ng lugaw na may manok sa isang maliit na restaurant sa loob ng mall. Inihatid ito sa isang malinis na puting mangkok. May hiwa-hiwang manok na tamang-tama sa kagat, malinaw na sabaw na may sibuyas at cilantro sa ibabaw. Kinuha ko ang kutsara. Sa unang kagat, ang lasa ay balanse, hindi masyadong maalat, walang kahit kaunting lansa. Naubos ko ang isang mangkok nang hindi ko namamalayan. Nang magbayad, mahina ang sabi ng babaeng empleyado, "Kung gusto niyo po ng mas maraming pampalasa o espesyal na sausawan, sabihin niyo lang po. Maari po naming ayusin ayon sa gusto niyo." Ngumiti ako bilang tugon, ngunit sa loob-loob ko ay nagsisimula akong makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Bakit ganoon kadali ang lahat? Pagkatapos ng almusal, naglakad-lakad pa ako sa mall. Dumaan ako sa isang bookstore at isang maliit na tindahan ng mga gamit. Sa bawat lugar, may mga empleyado na nakahandang tumulong nang hindi namimilit. Kinuha ko ang isang bote ng pabango upang amuyin.
Nakatayo ang empleyado ng medyo malayo, ngunit nang lumingon ako, agad siyang nagsalita. Bagay po ang amoy na ito sa mainit na panahon dito sa Metro Manila. Kung gusto niyo po ng citrus scent, mayroon pa po kaming ibang pagpipilian. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong detalyadong serbisyo sa Vietnam kahit sa mga mamahaling mall sa Hanoi o Saigon. Madalas, naghihintay ang mga empleyado na magtanong muna ang customer, hindi sila basta-basta nag-aalok. Nang hapong iyon, nagpasya akong sumakay ng tricycle papuntang pamilihan ng mga artisan sa Quiapo. Akala ko, mas makikita ko ang tunay na realidad ng Metro Manila. Ngunit nang sumakay ako sa tricycle, natigilan ulit ako. Ang driver ay nakasuot ng maayos na light blue polo shirt at helmet. Binuksan niya ang maliit na ventilador sa tricycle para sa akin habang ngumingiti. Dahan-dahan lang po ang biyahe nating sir, kasi mainit ang panahon. Ayaw ko pong masyado kayong mainitan. Sa daan, mahina siyang nagtanong, galing po kayo sa Italy, di po ba? Marami na po akong naihatid na turistang Italyano. Mahilig po sila sa katamtamang anghang na pagkain. Mahina akong natawa, ngunit sa loob-loob ko ay nagsimula akong magtanong, bakit ganoon kabalikan at maalalahanin ang mga tao dito sa maliliit na detalye? Nang dumating ako sa pamilihan ng mga artisan sa Quiapo, pumasok ako sa pasilyo ng mga tindahan. Ang amoy ng pritong pagkain ay umabot sa aking ilong, ngunit hindi iyon ang amoy ng lumang mantika na kumakapit tulad ng sa ilang pamilihan sa Vietnam. Dito, may mga exhaust fan na nakakabit sa bawat sulok. Malinis ang sahig ng bawat tindahan, may mga basurahan na may malinaw na paghihiwalay ng kulay. Bumili ako ng damit sa isang tindahan. Tinulungan ako ng babaeng empleyado na pumili ng sukat sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa aking balikat at sinabing, malambot po ang tela nito, angkop sa panahon dito sa Pilipinas. Kung madali po kayong pawisan, mayroon po kaming mas maaliwalas na disenyo. Sinukat ko ito sa fitting room, malinis ang salamin, walang fingerprints at sapat ang ilaw. Doon ko nagsimulang maramdaman na baka matagal na akong nagkakamali. Lumabas ako ng pamilihan ng mga artisan sa Quiapo pagkalipas ng 3 p.m. Malakas pa rin ang sikat ng araw, ngunit may mahinang hangin na dumadaan sa mga dahon ng malalaking puno na nakatanim sa tabi ng daan. Hawak ko ang maliit na bag ng mga damit na bagong bili ko. Ang tela ay malambot at magaan, halos hindi ko maramdaman na may hawak ako. Lumingon ako sa pamilihan at mahinang bumuntong hininga. Bakit ganoon kaayos ang lahat? Nag-book ulit ako ng taxi sa pamamagitan ng app. Malinaw ang presyo sa screen, walang pagtawad ang driver. Sa loob ng sasakyan, may mahinang amoy ng citrus air freshener, kapareho ng nakita ko sa convenience store kagabi. Ang driver ay isang middle-aged na lalaki, nakasuot ng maayos na kulay abo na polo shirt. Lumingon siya at ngumiti sa salamin at sinabing, sa Makati po, di po ba? Pipiliin ko po ang ruta na hindi po masyadong traffic. Sa daan, may kaunting traffic, normal lang sa Metro Manila. Ngunit hindi nagreklamo ang driver, hindi rin siya nagmamadali. Binuksan niya ang radyo sa isang mahinang tugtog ng Filipino at mahina akong tinanong, nakapunta na po ba kayo sa Pilipinas dati? Sumagot ako na hindi pa ako nakapunta, ngunit nakapunta na ako sa Vietnam ng maraming beses. Tumango siya at nagpatuloy. Maganda rin po ang Vietnam, sir. Magkaiba lang po ng kaunti ang paraan ng bawat bansa sa pag-aalaga sa mga turista. Tumahimik ako ng sandali. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na karayom na mahinang tumusok sa aking puso. Kinagabihan, nagpasya akong subukan ng subway, MRT, upang pumunta sa ibang lugar. Bumaba ako sa istasyon ng Ayala at naglakad patungo sa business district. Ang bangketa ay malinis pa rin at maayos. May mga karatula sa bawat mahalagang punto. Kahit ang mga babala na mag-ingat sa basang sahig ay may friendly na icon ng taong nadulas, hindi lang basta letra. Dinalaw ko ang isang maliit na coffee shop. Sa loob, mainit ang ilaw, hindi masyadong maliwanag. Ang light brown na mesa ay napupunasan hanggang sa kumislap. Umorder ako ng mainit na latte. Ang lalaking empleyado ay gumawa ng kape nang may kasanayan ngunit hindi nagmamadali. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang gatas upang ang foam ay maging hugis maliit na puso sa gitna ng tasa at iniabot ito sa akin habang sinasabi, kung gusto niyo po ng mas kaunting tamis, sabihin niyo lang po, maaari po naming ayusin.
Kinuha ko ang tasa at humigop. Ang lasa ay balanse, pino ang foam, hindi mapait. Tumingin ako sa paligid at nakita ang iba pang customer na tahimik na nagtatrabaho o nagbabasa. Walang naninigarilyo sa loob, walang nakakagambalang ingay. Sa gabing iyon, bumalik ako sa hotel na may bahagyang nagbago ang pakiramdam. Binuksan ko ang aking laptop at sinubukang maghanap ng mga review tungkol sa serbisyo sa Metro Manila. Nagbasa ako at pagkatapos ay isinara ko ito dahil habang nagbabasa ako, mas lalo kong naramdaman na hindi ako dumating para magkumpara, kundi nagsisimula na akong matuto. Sa 3 araw, nagising ako na may bahagyang pananakit ng lalamunan. Nag-aalinlangan ako ng ilang sandali bago magpasyang pumunta sa isang malapit na pribadong ospital na inirekomenda ng mga Pilipino sa isang grupo ng mga turista. Nagtaksi ako papunta sa ospital. Pagdating ko sa harap ng pinto, nakita ko ang malinaw na karatula sa English. May isang receptionist na nakatayo sa pasukan. Nakasuot siya ng light blue coat at ngumiti agad sa akin nang makita niya ako. "Magandang umaga po, sir. May sakit po ba kayo? Ihahatid ko po kayo sa outpatient department." Sinundan ko siya. Ang pasilyo sa ospital ay malinis hanggang sa makita ang anino ko. May mahinang amoy ng disinfectant, ngunit hindi ito nakakasulasok. Ang mga upuan sa waiting room ay may sapat na pagitan, walang nagsisiksikan. Sa loob ng ilang minuto, tinawag ng nurse ang pangalan ko ayon sa pila na na-online register ko. Ang doktor ay isang lalaking humigit kumulang 50 taong gulang, malinaw ang English. Maingat niyang sinuri ang aking lalamunan nang hindi nagmamadali, nagtanong ng maraming karagdagang sintomas, at pagkatapos ay nagsulat ng reseta, ipinaliwanag ang lahat. Ang gamot na ito ay 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain upang mabawasan ang pamamaga. Ang gamot naman na ito ay bitamina upang mas mabilis na gumaling ang katawan. Nagbayad ako sa counter. Hindi ito kasing mahal ng inaasahan ko para sa isang pribadong ospital. Malinaw ang listahan sa resibo, may QR code para sa pag-check ng impormasyon. Iniabot ng nurse sa akin ang gamot sa isang brown paper bag kasama ang papel na nagpapaliwanag ng paraan ng pag-inom at mga babala. Lumabas ako ng ospital na may hawak na gamot at pakiramdam na namangha. Bakit ganoon kadali at kabaitan ang paggamot sa isang maliit na sakit? Nang hapong iyon, bumalik ako sa Liwasang Rizal upang mag-relax. Sa loob ng parke, may mga taong nagjo-jogging, may mga bata na masayang naglalaro, ngunit ang nagpahinto sa akin ay ang kalinisan ng parke. Walang kalat na nakakalat, walang masamang amoy mula sa mga pampublikong banyo. Bawat banyo ay may toilet paper, umaagos ang tubig ng normal, at may mga cleaners na nagche-check bawat oras. Nakita ko ang isang lalaki na masusing nagpupunas ng bangko gamit ang basang tela. Umupo ako sa kahoy na bangko sa ilalim ng malaking puno. Malamig ang hangin. Tumingin ako sa paligid at mahinang bumulong sa sarili ko. "Marco, nakatayo ka sa isang bansa na hindi tulad ng inaakala mo kahit kaunti." Matagal pa akong nakaupo sa bangko sa Liwasang Rizal. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumisikat sa mga dahon na nagbibigay ng malambot na ginintuang batik-batik. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa malalayong fountain ay mahinang dumapo sa aking balat. Kinuha ko ang bote ng tubig na binili ko sa tindahan sa parke at ininom. Malamig na malamig ang tubig, malinis ang amoy, walang malakas na amoy ng chlorine tulad ng sa ilang gripo ng tubig na nakita ko sa Vietnam. Sinubukan kong ilarawan ang sarili ko 3 araw na ang nakalipas. Nang bagong dating pa lang ako sa NAIA, na may pakiramdam na maglalakad-lakad lang saglit at malalaman ko na hindi naman ganoon kaiba ang lugar na ito sa iba. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay nakatayo ako sa ibang mundo. Kinagabihan, nagpasya akong pumunta sa pamilihan sa tabing ilog ng San Isidro sa Laguna dahil gusto kong makita ang tradisyonal na bahagi ng Pilipinas. Sumakay ako ng air-conditioned bus mula Metro Manila. Malinaw ang presyo ng ticket. May real-time na impormasyon ng oras ng dating sa screen. Malinis ang bus, may malalambot na upuan. Ninitian ng konduktor ang bawat pasaherong sumakay. Sa daan, dumaan ang bus sa mga palayan at maliliit na komunidad. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang maayos na 2 palapag na bahay na kahoy na may mga puno at bulaklak na nakatanim sa harap ng maraming bahay.
Bawat bahay ay may basurahan na may magkahiwalay na kulay sa tabi ng daan, walang tambak ng basura tulad ng sa ilang baryo na napagdaanan ko sa Vietnam. Dumating ako sa palengke sa ilog ng San Isidro, malapit sa paglubog ng araw. Nagsimulang dumami ang tao sa pamilihan, ngunit hindi ito magulo. Magkahanay ang mga maliliit na bangka, ang mga tindera ay ngumingiti at nagkakabati. Naglakad ako pababa sa pier. May mga staff na nakasuot ng vest na magalang na tumulong sa pagbibigay ng direksyon. Diretso po dito, sir. Nasa kabilang panig po ang bangka para sa market tour. Sumakay ako sa bangka para sa market tour. Malinis ang dark brown na bangka. Walang amoy ng stagnant water. May life vest para sa lahat. Ang driver ng bangka ay isang maliit na lalaki, ngunit malaki ang ngiti. Nakakapagsalita siya ng sapat na English at nagpapaliwanag paminsan-minsan. Dito po ang pansiteria at doon naman po ang nagtitinda ng mga tradisyonal na kakanin ng Pilipino nang hindi nagsasalita ng mabilis. Umorder ako ng pansit luglog na may kaunting anghang. Ang inihain na mangkok ay may malinis na sabaw, manipis na hiniwang karne ng baka, sariwang gulay at sibuyas sa ibabaw. Kinuha ko ang mangkok at sinisinghot ang amoy bago kumain ng unang kagat. Ang lasa ay balanse, hindi nakakasawa. Walang kahit kaunting lansa. Ngumiti ang may-ari ng bangka at mahinang nagtanong, "Gusto niyo po ba ng dagdag na sabaw o gusto niyo po ng mas maraming sili?" Sa paligid ko, may mga turista mula sa iba't ibang bansa, ngunit walang nag-iingay. Walang nagtatapon ng basura sa tubig. May maliliit na basurahan sa bawat bangka. Nang tuluyang lumubog ang araw, ang ilaw mula sa malambot na dilaw na bombilya ay suminag sa tubig. Napakaganda ng reflection kaya kinuha ko ang aking camera upang kumuha ng litrato. Maraming litrato ang nakuha ko at pagkatapos ay nakita ko ang isang maliit na batang babaeng Pilipina na tumutulong sa kanyang ina na magbenta ng palitaw. Ninitian niya ako at iniabot ang isang maliit na tasa upang subukan. "Libre po, tito." Tinanggap ko at tinikman. Ang lasa ay matamis at balanse. Ngumiti ako bilang tugon at bumili ng 2 pang tasa. Tinulungan ako ng staff ng bangka na dalhin ito nang hindi ko kailangan pang hilingin. Sa gabing iyon, bumalik ako sa Metro Manila sakay ng bus. Sa loob ng bus, may libreng kumot na mahihiram at adjustable ang reading light. Maingat magmaneho ang driver, hindi siya madalas mag-overtake. Umupo ako sa malambot na upuan. Iniisip ang mga larawan ng palengke sa ilog na bagong nakita ko at inihambing sa mga floating market sa Vietnam na napuntahan ko. Doon, masikip ang mga bangka, madumi ang tubig, may amoy ng stagnant water. Kung minsan, kailangan mong ingatan ang iyong kamay upang hindi masagi ang propeller. Dito, ang lahat ay maayos na inayos nang hindi kailangan ng labis na pagpupunyagi. Sa ika-4 na araw, nagpasya akong subukan ang isang authentic na Filipino restaurant sa Poblacion, Makati. Pumasok ako sa isang maliit na restaurant na may mga kahoy na mesa at upuan na yari sa kawayan. Sa loob, mainit ang ilaw. Ang dingding ay pinalamutian ng mga tradisyonal na Filipino painting, ngunit hindi ito magulo. Ang waitress ay isang babae, nasa late 20s. Lumapit siya sa akin nang may ngiti at iniabot ang menu habang sinasabi, "Magandang gabi po, sir. Ngayon po, ang aming rekomendasyon ay sinigang na hipon at Bicol Express." Umorder ako ng 2. Nang dumating ang pagkain, inilagay niya ang mga plato sa harap ko at maikling ipinaliwanag, "Ang sinigang po ay maasim at maalat ayon sa inyong gusto. Kung masyado po itong maanghang, sabihin niyo lang po at ipapagawa namin ng bago." Kinuha ko ang una kong kagat. Ang lasa ay maanghang, maasim at balanse. Sariwa ang hipon, malinamnam ang sabaw, ngunit hindi nakakasawa. Kumain ako ng kalahati ng plato at kailangan kong ilagay ang kutsara dahil nakaramdam ako ng hiya. Bakit ko naisip dati na hindi magkaiba ang Pilipinas sa Vietnam? Bakit ko inisnab ang bansang ito ng may ganoong kababaw na pananaw? Itinaas ko ang aking kamay upang tawagin ang waiter at diretsong sinabi, "Maraming salamat po. Talagang masarap ang pagkain." Ngumiti siya bilang tugon. "Walang anuman po. Kung gusto niyo po pang malaman ng iba pang menu, mayroon po kaming mga espesyal na recipe na hindi masyadong nakalagay sa menu." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko ay may iniisip akong iba.
Nagsisimula akong makita na hindi lang ako isang turista na nagkukukumpara, kundi nagiging isang tao na nagsisimulang magkamali sa sarili. Matagal pa akong nakaupo sa mesa sa restaurant sa poblasyon. Ang malambot na dilaw na ilaw mula sa lampara na yari sa kahoy ay suminag sa plato na may kalahati pang pagkain. Ang amoy ng sinigang ay nananatili na humahalo sa amoy ng dahon ng tanglad at luya. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara at sumandal sa malamig at komportableng upuan na yari sa kawayan. Ang puso ko ay puno ng mabigat na pakiramdam. Ngunit hindi iyon ang dating pagkabalisa. Marco, medyo naging bobo ka yata. Sa gabing iyon, bumalik ako sa hotel na mas mabagal ang paglalakad kaysa dati. Buhay pa rin ang eskinita sa poblasyon, ngunit hindi magulo. Bawat tindahan ay may sapat na ilaw, walang kumikislap na neon sign na nakakagulo sa mata. Komportable ang mga naglalakad. Ang ilan ay mahina na nag-uusap, walang nagtutulakan o tumatakbo sa harap ng sasakyan. Huminto ako upang tingnan ang mga motorsiklo na nakaparada ng maayos. Bawat isa ay may helmet na nakasabit sa tabi. Walang nagtatapon ng motorsiklo na nakakasagabal sa daan. Sa ika-5 araw ng umaga, nagising ako na may pakiramdam na gusto kong makita ang pinakapangkaraniwang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Kaya nagpasya akong pumunta sa isang malaking supermarket malapit sa hotel. Pumasok ako sa department store na konektado sa supermarket. Sa loob, malamig, ang malambot na puting ilaw ay sumisinag sa makintab na baldosa. May mahinang amoy ng bagong lutong tinapay at sariwang prutas. Kinuha ko ang isang basket at naglakad papunta sa fresh food section. Sa meat counter, isang lalaking empleyado na nakasuot ng malinis na puting coat ang masusing naghihiwa ng karne nang baka gamit ang isang matalim na kutsilyo. Hiniwa niya ito ng manipis at pare-pareho ang bawat piraso at maingat na inilagay sa foam bago balutin ng plastic film. Walang bahid ng dugo na dumadaloy tulad ng sa ilang meat market na nakita ko sa Vietnam. Kinuha ko ang isang pack ng saging na lakatan. Pare-pareho ang dilaw ng balat ng saging, walang itim na spot. Naglakad ako papunta sa milk and dairy section. Bawat pack ay may malinaw na print ng production at expiration date. May mga empleyado na nagche-check ng refrigerator bawat 15 minuto upang punasan ang mga patak ng tubig at ayusin ulit. Sa cashier counter, may 2 babaeng cashier na nakatayo at ngumingiti, naghihintay. Mabilis silang nag-scan ng mga produkto ngunit hindi nagmamadali. Nang iabot ko ang aking card, mahina niyang sinabi, "Salamat po sa pagtangkilik. May promo po kami ngayon sa fresh fruit juice. Kung interesado po kayo, tutulungan ko po kayong kunin." Tumango ako. Lumakad siya upang kunin ang isang kahon ng sariwang orange juice nang hindi ko na kailangan pang bumalik sa sarili ko. Lumabas ako ng supermarket na may hawak na 2 bag at huminto sa labasan ng ilang sandali, tumingin sa loob. Ang lahat ay maayos na nakalagay. Walang mga produktong nakakalat, walang empleyado na nakaupo at naglalaro sa telepono. Nang hapong iyon, nagpatuloy ako sa isang maliit na barbershop sa isang eskinita malapit. Gusto kong magpagupit dahil masyado nang mahaba ang aking buhok matapos ang mahabang paglalakbay. Maliit ngunit malinis ang tindahan. Ang itim na leather chair ay makintab. Ang salamin ay malinaw na sumasalamin sa ilaw. Ang barbero ay isang lalaking nasa early 30s, nakasuot ng maayos na gray na polo shirt. Ngumiti siya sa akin at inanyayahan akong umupo bago takpan ako ng malinis at malambot na tela. Hinugasan niya ang aking buhok ng tamang-tamang mainit na tubig, hindi masyadong mainit o malamig. Masarap niyang minasahe ang aking anit gamit ang shampoo na may mahinang amoy ng buko. Habang ginugupitan niya ako, mahina niya akong tinanong, "Anong style po ang gusto niyo, sir? Aayusin ko po para bumagay sa inyong hugis ng mukha at sa mainit na panahon dito." Ginupitan niya ako gamit ang matalim na gunting at labaha. Bawat galaw ay mabagal ngunit tumpak. Walang buhok na nakakalat sa sahig dahil may maliit na vacuum cleaner na gumagana sa lahat ng oras. Nang magbayad, hindi ito mahal. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na loyalty card habang sinasabi, "Kung babalik po kayo, matatandaan po namin ang inyong dating style at may discount po kayo." Lumabas ako ng tindahan na magaan at maayos ang buhok. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa labas ng tindahan at ngumiti sa sarili ko ng may kapaitan.
Bakit ko naisip dati na ang maliliit na serbisyo sa Asia ay pare-pareho lang? Bakit ko inisnab ang Pilipinas nang may ganoong kababaw at bastos na pananaw? Sa gabing iyon, bumalik ako sa parehong convenience store sa parehong eskinita ng hotel. Ang parehong tindera ay nagtatrabaho pa rin. Agad niya akong natandaan at mas lalo siyang ngumiti. Nandito na naman po kayo, sir. May gusto po ba kayong espesyal ngayong araw? May bago po kaming flavor ng ice cream mula sa mga purong Filipino ingredient. Gusto niyo po bang tikman? Kinuha ko ang ice cream na inirekomenda niya at tumayo upang magbayad nang bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob-loob ko, isang tinig ang malinaw na nagsabi, "Marco, nakikita mo ang isang sistema na gumagana ng may pag-aalaga na hindi mo inaasahan dati at iyan ang nagpaparamdam sa akin ng tunay na hiya." Tumayo pa ako sa convenience store ng ilang sandali. Ang sariwang buko ice cream na iniabot ng tindera ay nananatiling malamig sa aking kamay. Ang mahinang amoy ay umabot sa aking ilong. Tumingin ako sa kanyang mukha at mahinang sinabi, "Salamat po at natandaan niyo ako." Ngumiti lang siya ng bahagya at sumagot, "Walang anuman po. Mukha po kayong pagod. Magpahinga po kayo ng maayos ngayong gabi." Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit mas lalong nagpaparamdam sa akin ng pagkabalisa. Sa gabing iyon, bumalik ako sa aking hotel room, umupo sa gilid ng kama at binuksan muli ang aking telepono upang tingnan ang mga lumang larawan na kinunan ko sa Vietnam. Sumulpot ang larawan ng convenience store sa Hanoi. Basa ang sahig, malakas ang amoy ng floor cleaner na nakakasulasok sa ilong. Nakatayo ang mga empleyado, nakayuko at naglalaro sa kanilang telepono, walang bumabati, walang nakakapansin na bagong dating lang ako. Isinara ko ang larawan at inilapag ang telepono. Tumingala ako sa malinis at makinis na kisame ng kwarto. Talagang nagkamali ako. Sa ika-6 na araw ng umaga, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagawa sa trip na ito. Hindi na ako pumunta sa mga tourist spot, kundi lumabas ako upang maranasan ang buhay ng isang tunay na lokal. Sumakay ako ng ordinaryong bus sa halip na taxi. Ang bus stop ay may bubong at malinis na bangko. May karatula ng numero ng bus at real-time na oras. Dumating ang bus sa tamang oras. Ang driver ay nakasuot ng maayos na polo shirt at maingat na pinahinto ang bus upang makasakay at makababa ang mga pasahero nang hindi nagmamadali. Walang malakas na busina. Sumakay ako at umupo sa gitna ng malambot na upuan na walang sira, walang bahid ng alikabok. Ang taong nakaupo sa tabi ko ay isang babaeng nagtatrabaho. Hawak niya ang kanyang briefcase. Nakita ko siyang kinuha ang tissue upang punasan ang kanyang kamay bago mahina akong tanungin, "Saan po kayo bababa? Kung malapit lang po tayo, tutulungan ko po kayong sabihin." Sumagot ako, "Sa Makati po." Tumango siya at ngumiti. "Sige po, sasabihin ko po." Sa daan, walang nagtutulakan sa bus, walang nagsisiksikan. Nirerespeto ng lahat ang personal na espasyo. Pagkababa ko sa bus, nagpatuloy ako sa isang maliit na sari-sari store sa eskinita. Gusto kong bumili ng sariwang fruit juice at mas maraming Filipino snacks. Maliit ang tindahan, ngunit malinis ang bubong. Ang lumang kahoy na mesa ay napupunasan hanggang sa kumislap. May mahinang amoy ng sariwang prutas at bagong lutong tinapay. Ang may-ari ng tindahan ay isang lola, nasa late 50s. Nakasuot siya ng simpleng floral dress at ngumiti agad sa akin nang makita niya ako. "Magandang araw po, anak. Ano po ang hinahanap niyo?" "May sariwa po kaming suha mula sa Batangas, matamis na matamis." Sinabi ko na gusto ko ng sariwang orange juice. Hindi siya nagmadali na gumamit ng blender, kundi kinuha ang suha at binalatan gamit ang kanyang kamay nang may kasanayan at kinatas ang sariwang juice sa harap ko, nilagyan ng malinaw na ice cubes na walang amoy ng chlorine. "Tikman niyo po muna. Kung masyado pong maasim, lalagyan ko po ng konting honey." Humigop ako ng una kong kagat. Ang lasa ay matamis-asim at balanse. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Iniabot ng lola sa akin ang isang bag ng tradisyonal na kakanin. "Ito po, gawa ko. Tikman niyo po, libre na po ito." Tumayo ako doon, hawak ang bag ng mainit na kakanin. Bumilis ulit ang tibok ng puso ko. Bakit may mga estranghero na nagbibigay ng mga bagay nang walang inaasahang kapalit?
Nang hapong iyon, naglakad-lakad pa ako sa maliliit na eskinita na puno ng mga ordinaryong bahay ng Pilipino. Nakita ko ang mga bata na naglalaro ng basketball sa tabi ng kalsada, ngunit ang kalsada ay makinis, walang butas na ikadudulas. Bawat bahay ay may maliliit at maayos na bakod, may mga puno at kaldero ng bulaklak sa harap ng bahay. May isang lolo na nagwawalis ng dahon sa harap ng kanyang bahay. Nakita niya akong dumaan at mahina akong kinawayan. "Magandang araw po, sir. Mag-ingat po kayo sa init, mainit po ang panahon." Kinawayan ko siya pabalik at sandaling nakipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung saan ako galing. Sinabi ko na galing ako sa Italy. Mahina siyang tumawa at sinabing, "Napakaganda po ng Italy, sir. Nakita ko na po sa TV. Pero dito po sa Pilipinas, sinisikap po namin na alagaan ang aming mga bisita sa abot ng aming makakaya." Ang mga salitang iyon ay simple ngunit nagpapababa ng aking mukha. Kinagabihan, bumalik ako upang umupo sa isang maliit na parke malapit sa hotel. May kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Umupo ako at pinanood ang mga batang nagtatakbuhan at ang isang lola na nagpapakain ng kalapati ng kanin na inihanda niya. Kinuha ko ang aking telepono, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na binuksan ang mga larawan ng Vietnam. Binuksan ko ang notes at nag-type ng maikling pangungusap. Inakala ko dati na ang Vietnam ang kumakatawan sa buong rehiyon, ngunit nagkamali ako. Hindi naman mas mahusay ang Pilipinas, ngunit ginagawa ng Pilipinas ang maliliit na bagay ng mahusay sa paraang hindi ko pa nakita. Inilapag ko ang telepono at sumandal sa bangko. Ang malamig na hangin ay dumapo sa aking mukha. Sa puso ko, tanging katahimikan at ang lalong lumalakas na hiya. Matagal pa akong nakaupo sa maliit na parke na iyon. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumisikat sa mga dahon ng akasya bilang malambot na orange na sinag. Ang mahinang hangin ay nagdala ng lamig mula sa mga puno sa aking pisngi. Ang mahinang amoy ng sampaguta mula sa kalapit na bakod ay lumutang. Pinanood ko ang mga batang masayang nagtatawanan, habang ang lola ay patuloy na nagpapakain ng kalapati gamit ang kanyang mabagal at malambing na kamay. Ang bawat larawan na nakita ko ay mas lalong nagpaparamdam sa akin ng pagkabalisa. Sa gabing iyon, bumalik ako sa hotel room. Hindi ko binuksan ang TV, hindi ko hinawakan ang telepono. Umupo lang ako sa malamig at makinis na kahoy na sahig at sumandal sa gilid ng kama. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang mga alaala ng nakalipas na 6 na araw na umikot sa aking isip. Ang larawan ng tindera sa convenience store na ngumiti at nakapansin na bagong dating lang ako. Ang larawan ng driver ng taxi na nagbukas ng maliit na aircon at dahan-dahang nagmaneho dahil mainit ang panahon. Ang larawan ng doktor na maingat na sinuri ang aking lalamunan nang hindi nagmamadali. Ang larawan ng lola na nagkatas ng sariwang suha at nag-abot ng libreng gawang kakanin, ang larawan ng lolo na nagwawalis ng dahon at kinawayan ako, "Mag-ingat po kayo sa init." Ang lahat ng maliliit na eksenang iyon ay hindi pagpapanggap. Hindi ito ginawa para lang sa mga turista. Ito ang paraan ng mga Pilipino sa bawat araw at inisnab ko ito ng may pananaw na puno ng pagtatangi. Sa 7 araw ng umaga, maaga akong nagising, hindi ako nagmadali. Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo. Tiningnan ang aking bagong gupit 2 araw na ang nakalipas. At mahinang sinabi sa sarili ko, "Marco, akala mo kilala mo na ang Southeast Asia ng mahusay. Akala mo ang Vietnam ang pamantayan. Akala mo ang Pilipinas ay halos pareho lang. Ngunit ang totoo, hindi ka tumingin ng sapat na malalim. Hindi mo napansin ang maliliit na bagay na nagpapangyari sa bansang ito na kakaiba ng tahimik." Nakaramdam ako ng pamumula ng mukha na hindi ko pa naranasan. Ang tunay na hiya ay hindi kahihiyan dahil pinuna, kundi kahihiyan na nagmumula sa sarili dahil sa pagmamayabang. Nang hapong iyon, umupo ako sa isang maliit na cafe sa Eskinita sa Makati. Umorder ako ng mainit na kape at pinanood ang mga taong dumadaan. May isang estudyanteng babae na dumaan na may maliit na backpack. Huminto siya sa gilid ng kalsada at tinulungan ang isang matandang babae na buhatin ang kanyang mga gamit sa bangketa nang walang nagsabi. May isang empleyado ng opisina na nakasuot ng maayos na polo shirt na tumulong sa isang batang nawawala sa kanyang ina sa pamamagitan ng paglalakad kasama nito papunta sa traffic enforcer na nakatayo sa malapit ng may ngiti.
May isang driver ng angkas na nakasuot ng orange na vest na huminto sa tabi ng kalsada at iniabot ang isang bote ng tubig sa kanyang kasamahan na naghihintay ng customer nang walang bayad. Walang gumawa nito upang makita ng iba. Walang nag-upload ng video sa social media. Ginawa nila ito dahil ito ang tama. Kinuha ko ang tasa ng kape at humigop, nakaramdam ng bahagyang pagtulo ng luha. Hindi ito luha ng romantikong paghanga, kundi luha ng pagtanggap ng sariling pagkakamali. Maraming beses na akong naglakbay sa Vietnam at mahal ko talaga ang Vietnam. Ngunit ginamit ko ang Vietnam bilang pamantayan sa pagtingin sa bawat bansa sa rehiyon na ito. Akala ko kung ganito ang Vietnam, siguro ganito rin ang ibang bansa. Nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. At ang pagkakamaling iyon ay halos nagpabaliwala sa akin sa kagandahang nakatago sa simpleng kaayusan ng Pilipinas. Kinagabihan, dahan-dahan akong bumalik sa hotel, dumaan muli sa parehong convenience store. Ang parehong tindera ay nakatayo pa rin sa likod ng counter. Nakita niya ako at mahina akong kinawayan ng may pamilyar na ngiti. Pumasok ako upang kumuha ng isang maliit na bote ng tubig at iniabot ang pera sa kanya bago lumabas ng tindahan. Lumingon ako at sinabi ang isang pangungusap na sinanay ko sa aking isip buong hapon. Maraming salamat po sa lahat ng natanggap ko sa nakalipas na 6 na araw. Marami po akong natutunan higit sa aking inaakala. Bahagya siyang natigilan at mas lalo siyang ngumiti. Walang anuman po. Sana po ay masaya kayo sa Pilipinas. Tumango ako at lumabas ng hindi lumilingon. Sa huling gabi ko sa Metro Manila, nakatayo ako sa balkonahe ng hotel room, tinitingnan ng maliwanag ngunit hindi magulong ilaw ng lungsod. Inakala ko dati na pareho lang ito, ngunit ngayon alam ko na hindi. Hindi sinisikap ng Pilipinas na maging tulad ng iba. Ito ay sarili nito, na may maliliit na pag-aalaga na naipon araw-araw hanggang sa maging isang bagay na nagpapahinto sa akin at nagpapanumbalik sa aking sarili. Huminga ako ng malalim at mahinang bumulong sa sarili ko. Salamat Pilipinas sa pagpapakita sa akin na ang tunay na paglalakbay ay hindi pagkumpara, kundi pagtanggap na marami pa tayong dapat matutunan. Matagal pa akong nakatayo sa balkonahe ng hotel room sa huling gabing iyon. Ang mga ilaw ng Metro Manila ay sumisikat bilang malambot na dilaw at puting mga bituin na nakakalat sa buong lungsod. Sa malayo, may pula at berdeng ilaw ng mga karatula ng tindahan, malabo ngunit walang ilaw na masyadong maliwanag upang makasakit sa mata. Ang malamig na hangin ng gabi ay mahinang dumapo sa aking mukha na nagdala ng halumigmig at mahinang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin sa ibaba. Inilagay ko ang aking 2 kamay sa makinis at malamig na balustrad ng kahoy na balkonahe at ipinikit ang aking mga mata ng ilang sandali. 6 na araw ay napakaikli para sa isang paglalakbay, ngunit ngayon, sapat na ito upang makita ko ang pinakamalinaw na larawan ng aking sarili sa salamin. Sa huling umaga, nag-check out ako sa hotel ng 7 a.m. Ang receptionist na nag-welcome sa akin sa unang araw ay nakatayo pa rin at ngumingiti sa likod ng counter. Mabilis niyang sinuri ang aking bill at iniabot ang resibo kasama ang isang maliit na sobre. Ito po ay isang maliit na souvenir, sir. Tradisyonal na kakanin ng Pilipino na gawa po ng hotel. Maraming salamat po sa pagstay sa amin. Sana po ay ma-welcome po namin kayo ulit sa lalong madaling panahon. Tinatanggap ko ang sobre nang bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Ang matamis na amoy ng pandan at panotsa ay umabot sa aking ilong. Taos-puso akong nagsalita. Salamat po. Hindi ko po makakalimutan ang paglalakbay na ito. Nag-taxi ulit ako papunta sa paliparan. Ang driver ay ang parehong naghatid sa akin mula sa paliparan sa unang araw. Agad niya akong natandaan at malaki siyang ngumiti. Uuwi na po kayo, sir? Ipapadaan ko po kayo sa expressway ng mabilis, pero dahan-dahan lang po. Sa daan, binuksan niya ang isang mahinang tugtog ng Filipino at mahinang nagtanong ng may mainit na boses, "Nagustuhan niyo po ba ang Pilipinas?" Tumahimik ako ng ilang sandali bago sumagot sa isang boses na halos pabulong, "Oo po." Nagustuhan ko po, higit pa sa aking inaakala. Mahina siyang tumawa at sinabing, "Masaya po ako." Ang Pilipinas po ay sinisikap na maging pangalawang tahanan para sa lahat ng bumibisita. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit nagpapalingon sa akin
upang tumingin sa labas ng bintana dahil natatakot akong mapaiyak. Sa NAIA, ang lahat ay nananatiling katulad ng araw na dumating ako. Malinis ang sahig na baldosa hanggang sa makita ang anino ko. Maliwanag ang ilaw. Ang mga empleyado ay numingiti at malinaw ang English. Ang immigration counter ay may mabilis na pila, walang nag-iingay o nagrereklamo. Bago ako dumaan sa immigration gate, lumingon ako sa airport lounge sa huling pagkakataon at ngumiti sa sarili ko nang may pinakamababang loob sa aking buhay. Marco, dumating ka para magkumpara, ngunit sa huli, umuwi ka na may ganap na nagbago ang pakiramdam. Sa eroplano, sumandal ako sa upuan ng economy class na komportable pa rin. Binuksan ko ang maliit na bintana, tinitingnan ang Metro Manila na unti-unting lumiliit mula sa itaas. Kinuha ko ang note sa aking telepono at nag-type ng huling maikling mensahe bago lumipad ang eroplano. Maraming beses na akong naglakbay sa Vietnam at mahal ko pa rin ang Vietnam. Ngunit matapos ang paglalakbay na ito sa Pilipinas, natutunan ko na ang bawat bansa sa rehiyon na ito ay hindi ipinanganak upang maging pareho. Tinuruan ako ng Pilipinas sa maliliit na bagay araw-araw, sa mga ngiti na hindi pinilit, sa pag-aalaga na hindi kailangang ipahayag, sa isang sistema na gumagana ng tahimik ngunit epektibo na inisnab ko noon. Akala ko dati na ordinaryo lang ito, ngunit ngayon alam ko na hindi ito ordinaryo. Ito ang tunay na soft power na nagpapababa ng mukha sa isang taong tulad ko na dating mayabang at nagpapatanggap ng may kapakumbabaan. Salamat Pilipinas sa paggawa sa paglalakbay na ito na hindi lang isang bakasyon kundi isang paglalakbay na nagpapabuti sa akin kahit kaunti ngunit malinaw. Umakyat ang eroplano sa kalangitan. Tumingin ako sa luntiang lupain at sa lungsod na maliwanag pa rin kahit na umaga. At pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata ng may mainit at mapagpakumbabang ngiti dahil alam ko na sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon na bumalik, babalik ako hindi bilang isang turista na nagkukukumpara, kundi bilang isang tao na darating upang matuto ng may mas bukas na puso at iyon ang regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas.